Gustong-gusto talaga nila bilhin ang property namin dito sa Amerika. Plano na rin pala naming magkaanak ni John. Ganito pala ang babayaran pag gusto namin ng twins. At sa araw na ito makikita nyo guys, walang hiya-hiya talaga si Daddy Kano na mamasura. At tignan nyo ang mga jackpot niya. Mga branded na mga damit, mga Nike at kung ano-ano pang napupulot sa basurahan. At hindi lang yan, tuloy-tuloy pa din ang aming pangangalakal sa kalsada at kung ano-anong mga appliances, furniture, ang mga nakukuha namin. Ganito sila dito sa Amerika guys. Araw-araw may tinatapo na biyaya sa kalsada mo lang makikita. Hi guys! Good evening! It's dinner time. Tignan natin kung anong lulutuin ni John. What are you making, darling? Some kind of curry. Ginagayat lang ni John itong mga ingredients para sa gagawin niyang chicken curry. May ginger. Alam ba ninyo guys na ilang araw na itong white onion na nakuha namin sa basurahan? Hindi talaga siya basta-bastang nabubulok guys. Kahit galing siya sa basurahan, 'di ba? Ito rin yung ilang mga ingredients. May carrots tayo, may broccoli, at saka patatas. Ako naman ay ginagayat ko itong snow peas guys. Masarap ito. Isa ito sa mga paborito kong gulay. Luto tayo, chicken curry. Sa akin na lang ako guys. Not good. It's not cream. My delicious white onion from the dumpster. What can you tell about the people who's saying, why are you eating food from the dumpster? Because it's practical. I went to the store the other day. I'm looking at the onions. And really, truly, I'm finding better onions in the garbage cans than at the store. I'm not making it up. Right. Totoo yan guys, hindi kami nagbibiro sa inyo or what para lang sa video. Talagang mas maganda pa ang mga onions sa dumpster. See, with these onions, they were just starting to grow a little bit. See the little green sprout? Nothing wrong. Now that my onions are cooked down a little bit, I'm going to add the garlic. Panang curry paste. Put a little. Don't add too much or you'll be sorry. Right. I'll add my chicken without the diaper. No more parsley, we have to go out. Good thing we have parsley here in the garden. Parsley in the garden. Fresh as can be. A little bit of brown sugar. Look at the rice. Look at the rice. Look at the rice. Broccoli, yeah. Beautiful peas. Okay, natto. So creamy, thick.
Yes, spoon. Maybe spoon and fork. Guys, eto na. Kain tayo, guys. I can't wait to eat. Ala ka. So creamy, so yummy. Lagyan natin dito ng chili oil. Bet. Ayan na guys. Kain tayo. Kain tayo mga guys. You can cook this to your boss, dear. They haven't ordered it again. I like how the potato is well done, well cooked. Overcooked, I like it like that. And I like the broccoli and the peas. Half cooked lang siya. Perfect. It's really good. Pang fine dining restaurant. On a dime's budget. Diba? Magkano lang to kung tutuusin? It's not even a $5 meal, do you know? Maybe. Yeah, with the chicken. 5 to 10. But if you eat in the restaurant, $15 na ito or $20. Times 2, 40 plus tip 50. Then you're gonna order drinks. 60, 70. $70. So, we save $60. Dito lang sa bahay niluto. Kaya hindi kami masyadong lumalabas na dyan at kumakain sa labas kasi mas masarap ang mga luto niya dito sa bahay. Pagkatapos guys, kinabukasan nito ay umalis lang kami ni John. May importante lang akong lakad na hindi ko pa pwedeng sabihin sa inyo. At pagkatapos namin doon sa USPS ay dumaan kami dito sa mayamang basurahan. Tignan nyo ang mga sako-sakong branded na damit na nakuha ni John. At eto na, wag na nating patagalin pa. Buksan na natin kaagad. Jackpot! One more time. Tignan natin ha kung ano yung nakuha. Hala, may mga jacket. Hala ka dear, hala amoy, smells new talaga siya. Hala ka dear, they didn't throw in it. Hala, ang ganda guys, oh. Nakuha sa basura. Hala, Nike siya guys. Branded. Hala, ang ganda, wala talaga siyang gisi or anything. Small. Ang ganda. Okay, next tayo. Ang ganda nito, oh. Ang ganda nito. Hala ka, dear. Grabe. Hindi ako makapaniwala sa naku. Hala, there's another one. Ay! Ay, pang babae. Oo, small na Nike. Ayan, oh. Nike. Baka maybe there's another one in there, dear, no? The bottom. Maybe. So sad. Hala, guys, pang bata siya, guys, oh. Nanay, ay, nice and small. Nice and small for Laylay. Ayan, oh. Hala, ka-cute niya, guys, oh. Ang cute. Very cute. Hala, ang ganda. Ang ganda talaga niya, dear. Ang ganda. Oo. Nike. 3 jacket. Mga toys. Ayan. Good for Jude. Hala, ano to? Hand wash? Pumpkin spice. Hand soap. Wow. Ayan. Uy, in fairness, unused. Oo, unused siya kasi meron pa siyang lock, oh. Okay. Hala ka, may bag. Ayan, oh, ganda ng bag. Pwede natin ilagay ito dito. Ayan, laruan. Ito, tapon na natin yan. Okay, guys, gagamitin na namin. We will use it now. Hand wash. Pumpkin spice. Oh. Diba? Galing sa basurahan. Sino ang oh. Wow, bango. Guys, labhanan natin guys itong mga nakuha natin sa basurahan.
Ayan. Talaga guys, oh, Nike talaga siya guys. Oh, ganda ng mga nakuha. Labhan natin. Sobrang ganda talaga niya guys. Marami ang makikinabang nun guys. Tapos ito naman, meron din tayong nakuha ito. Ayan. Maganda rin ito ha. Luggage oh. Ay ang ganda. Samsonite siya na luggage guys. Lalabahan ko na din to. Ayan oh, sobrang ganda. Wala ka talaga makuha. Wala ka talaga makitang problema oh. Lagayan ng laptop, lagayan ng documents. Ang daming zipper. Ang dami nyo talagang zipper, guys. Ganda talaga. Magagamit natin to. Guys, na-dry ko na yung damit na galing sa basurahan. Sobrang ganda talaga niya, guys. Oh. Ay, guys. Oh. Bongga talaga. Hala, ang Nike. Oh. Perfect talaga siya, guys. Garbage day na naman guys, kaya umikot na naman kami ni John sa aming mga kapitbahay. Tignan ninyo, $498 na TVT natapon lang nila. Siguro may konting sira lang ito guys, no? Pero alam nyo, pwede pa natin itong ipa-repair. Pagkatapos ay umikot ulit kami, may mga high chair kami nakita pero syempre hindi na namin kinuha. Hindi kasi ito magkasya sa balikbayan box. Maraming bed, mga sofa na nakita namin. Even mga cabin, mga drawer, ganyan guys. Uy, napaka-smooth pa talaga guys ng drawer na yan. Mamahalin talaga ito. Kunting linis lang yan guys kasi alikabok lang naman yan eh. Tapos nag-ikot-ikot ulit kami guys. Ganito ang mga tao dito sa Amerika guys. Kung ano-ano na lang ang kanilang mga pinagtatapon. Kagaya na lamang nitong rattan chairs na ito, rattan table, anything that they have to throw, they will throw it on the street. Tignan nyo guys, itong office chair na to or recliner ata ito guys. Tapos ito guys, oh, ay nako, wala ka talagang makitang problema dito guys. Siguro dahil luma na, kaya nila ganyan sila eh. Kapag ka medyo luma na, kahit na nagagamit pa siya guys, tinatapo na nila yan. Sabi ni Jan, oh, itatinry pa nga ni Jan eh. Gumana pa siya guys. No? Kailangan mo lang ng crudo niyan of course para gumana. 'Di ba? So pwedeng-pwede pa talaga ito guys. Ito ipapasilip ko sa inyo kung paano nila hinahakot ang mga basura. Ayan, kita nyo ba guys? Ganyan po nila hinahakot. Ganyan po nila hinahakot yan. Ganyan ang ginagawa na, oh, di ba? He's gonna get the rest. Tignan, ganyan po nila sirain ang mga kama guys. Oh, sayang ang kama na yan pero sinisira lang talaga guys. Ganyan. Oh, sayang kapag hindi natin nakuha. Ganyan po nila ginagawa yan guys. Oh. Ayan, oh. Hala, sirang-sira, oh. Hi guys, kakauwi lang namin ngayon. Ay, kakain lang ako, nagutom ako guys. So, meron tayong bahaw dito. Chicken curry. Sarap ng chicken curry. Ganito talaga guys, kapag paborito natin ang ulam, ay kahit na araw-arawin natin, breakfast, lunch, or dinner. Ayan siya guys. Kain tayo guys. Dami na naman ang nakain ko. Lagyan ko siya ng egg. So, init ko lang siya ng mga 2 minutes siguro. I think. Nalagay ko siya ng ganyan. Diba? Masarap itong egg. Ayan. Tapos lagyan natin ng egg. 1, 2, 3, crunchy garlic. Pangpasarap talaga itong crunchy garlic. Burburan natin ang crunchy garlic. So they did 12 and then they did... You have your food. Water lang talaga ako. Nagbago na talaga ako. I'm a changed person. Only water. No more soda. Uh-oh. Magkukwentuhan lang tayo.
Marami ang nagsasabi kung hindi ba daw kami mag-aanak ni Jan. Kahit parehong lalaki nagkakaroon ng anak. Ang tawag po doon ay surrogacy. Dito sa US, very common talaga siya. Kapag ka pumasok ka sa ganyan kasi guys, dapat handa ka. Hindi lang financially, emotionally, mentally, handa ka dapat. Napag-usapan na rin namin yan dyan. Titignan namin yung presyo. Nasa 100 to 150,000. Depende kung gusto mo ng twins, pwede. Aabot na hanggang 150 to 170,000. Kagaya ng ginagawa ni Joel Cruz, di ba? Susuro kasi. Actually, ako, okay lang sa akin. No? Nawala. Kasi may mga pamangkin naman ako guys na tinutulungan namin, inaalagaan namin. So pagdating ng araw, at least, di ba, mayroon tayong mga kapamilya na natulungan natin. Kasi sabi ng iba, paano pag tumanda kayo, Johannes? Sino ang mag-aalaga sa inyo? Wala kayong anak, di ba? So, kami naman guys ni Jam, prioridad talaga namin mag-ipon ng pera para pag tumanda kami, meron kaming madudukot, di ba? Kasi may mga pamangkin naman tayo. Pwede naman natin silang paaralin na maging doktor, maging nurse, maging caregiver, di ba? So pagdating ng araw, sila na lang mismo ang mag-alaga sa atin, and then sila magbayad tayo sa kanila. Hindi naman porket ka mag-anak, di ba, hindi na natin bayaran, di ba? Talagang swerte ka na kung ang kamag-anak mo ay hindi nagpapabayad sa'yo. Pero I think it's really a good gesture pagka binayaran mo ang mag-alaga sa'yo. Of course, kahit nasabihin mo pang kapatid mo yan, or kamag-anak, pinsan, parinti, di ba? Pero kaya sa amin na dyan, priority talaga namin ang magkaroon ng maraming savings. So, inisip naman, hindi na namin ipupush ang pagkakaroon ng sarili naming anak. No? So, focus na lang tayo sa kung ano ang meron tayo ngayon. Tulungan ang mga pamangkin, makapag-aral sila. Mabigyan ng magandang kinabukasan. Diba? At saka mag-ipon-ipon para pagdating ng araw, diba? Kapag tumanda na tayo, may mga savings tayo. Ito, may anak na kami, oh. Ano yung anak namin? Yung anak namin na sobra ka-spoiled. Mas mahal pa yung mga pagkain niya kaysa sa mga bigas na binibili. Daming mga pagkain, oh, nasa box. Meron pa yung treats doon. Tapos meron pa dyan sa canister niya. Tapos meron pang bago. Sobra. Para na rin namin siya naging baby. So, we're waiting for the adoption paper na lang para sa kanya. Kasi meron siyang may-ari kasi siya, guys. So, pinaprocess pa ngayon. Kasi para rin silang tao. Para rin silang totoong bata. Dapat hindi mo sila sinasaktan. Hindi mo kaya mag-alaga sa kanila. Huwag kang magtuga-tuga. Diba? Kaya kami dyan, happy na kami for now. Itong pusa yung inaalagaan namin. Hindi na kami maghanap ng totoong bata talaga. Totoong tao. Ito. Therapeutic din pala no, kapag magkaroon ka ng alaga or pet na ganyan. Therapeutic siya. Nakakaano ng mental health. Dito ako lang mag-isa sa bahay, di ba? Kailangan ko talaga ng kasama. Ayan yung napapasaya sa akin. Pusa na yan. Para rin silang totoong tao. May sariling damdamin. Diba? Naiyak sila. Lalambing sila. Nagligid-ligid na.
Nakahayad-hayad na, busog na ma'am. Lagi namin pinapakain. Ini-spoil talaga naman. So that's it for now. Sana nasagot ko ang inyong mga tanong, guys. Guys, may nagpadala na naman ng sulat. Alam mo, ilang beses na ito nagpadala ng sulat sa amin. Gustong-gusto talaga nila bilhin ang property namin dito sa Amerika. Yan, I'm interested in buying your house. I can pay cash. Dumating ako dito ng 2021. Marami na talaga nagpapadala sa amin ng sulat na gusto nilang bilhin ang property namin. I think nakitaan nila na magandang ito potensyal. Marami kasi talaga kaming puno dito, guys, no? So, mangga, papaya, coconut, like almost 20 ka tree na coconut, 3 avocado na mamumunga na this year. Well, yung isa matanda na yan, guys, pero abot hanggang atop talaga yan, guys. Tapos meron kaming 2 na bago na namumulaklak na din, so mamunga na rin yan this year. So ano pa ba, star fruits, and then marami pa talaga, guys. So kapag ka nabili nila ito, swerte talaga sila, guys. Pero sa amin naman ni John, hindi namin binibenta itong bahay. Kahit nakukunin nila ng mas mahal, guys, no? Hindi namin talaga ibibenta ito ni John kahit na anong mangyari. Dahil, syempre magiging citizen pa ako dito sa Amerika, no? Ngayon, hindi namin i-give up ito. Although, napag-isipan na namin ni John na gusto namin mag-retire sa Pilipinas. Kaso nga lang, sayang din ang mga opportunity dito sa Amerika. Nandito na nga tayo sa Amerika, diba? So, hindi natin pagkakawalan ang opportunity. At saka maraming opportunity dito kumpara sa Pilipinas. So, sa Pilipinas, siguro magbabakasyon lang tayo ng mga 3 to 6 months every year. Ayan, 6 months maximum. No? Kapag ka kasi hindi ka pwedeng lumagpas unless mag-apply ka ng visa, pwede kang lumagpas ng 1 year, 'di ba? Or pwede kang mag-stay sa Pilipinas ng 1 year. Pero pag hindi, 3 months to 6 months pwede. So 'yun, hindi namin to ibebenta ang bahay kahit na anong mangyari, guys. Pwede siguro natin pa Airbnb sa future para at least may income generating pa rin kahit na nasa Pilipinas kami ni John, nagbabakasyon, at least meron pa din. Pero siguro, ewan ko kung paparentahan ba namin kasi minsan kasi yung mga renters, hindi nila inaalagaan ng maayos yung bahay. Pagdating mo, hindi naman lahat, hindi ko naman nila lahat, pero mostly sa mga renters, parang wala kasi silang pakialam, masira yung mga gamit mo, ganito, ganyan. Pero maganda din kung magkuha ka na, kung gawin mong Airbnb ang iyong bahay dito sa Amerika, pwede ka siguro mag-hire ng property manager para mayroong nag-check from time to time kung ano yung mga problema, 'di ba? So, maganda talaga pag may property manager. Yun lang, mababawasan ang kita mo, 'di ba? So, ayun, guys, sa mga tatanong kung ibebenta ba namin yung property namin dito sa Amerika, hindi namin ibebenta kasi sayang din siya, guys. Magagamit din natin yan sa future, 'di ba? Kaysa naman, kung ibebenta namin to, kung after ng bakasyon namin dyan sa Pilipinas, kami dito lang mag-hotel, di ba? Malaking bayad na naman.